At maki-update na tayo sa lagay ng mga taga-Cagayan kung saan 13,000 pamilya ang inilikas dahil nga sa Bagyong Marce. At mula sa bayan ng Sanchez Mira, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang clearing operation ng otoridad sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Cagayan. Kita sa video na ito, nakuha sa isang establishmento sa bayan ng Santa Ana, Cagayan, ang bagsik ng Bagyong Marce. Maging sa ilang bayan sa probinsya, magdamag naranasan ang malakas na hangin at ulan. Pahirapan na ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada dahil na rin sa mga humambalang na poste ng kuryente at maging mga natumbaw na buwal na mga punong kahoy. Dahil sa bagsik ng Marce, sunod-sunod na nasira ang bahay. Kinakabahan po kami lahat. Takot po. Nag-iyak pa nga po sa gilid. Sa lakas po ng hangin kaya yun po ma'am, nawala. Opo, na-wash out po. Maging ang kisame ng bagong gawang gusali ng MDRRMO at labi ng munisipyo ng Santa Ana, bumagsak din sa lakas ng hangin. Bagong-bago pa lang itong building natin, hindi natin akalain sa sobrang lakas ng bagyo, talagang matindi po yung tama niya sa amin dito. Kung sa mga ibang, siguro mga ibang structure pa, baka mas marami pa, lalong-lalo yung mga kabahayan po. Pagsapit ng umaga, tumambad ang lawak ng iniwang pinsala ng bagyo. Sa Santa Ana, Cagayan, kung saan unang naglandfall ang bagyo, maraming bahay ang nasira. Bumagsak ang kisame ng Santa Ana Commercial Center. Tinangay ng malakas na hangin ang mga yero at nasira rin ang dingding ng mga stall na ito. Nagliparan ng mga yero at meron pang sumabit sa kable ng kuryente. Nasira rin ang bubong ng ilang eskwelahan sa lugar. May sumadsad pang barko. Sa bayan ng Sanchez Mira, kung saan naglandfall sa pangalawang pagkakataon ng bagyo, gumuho ang bahagi ng welcome arc sa tindi ng lakas ng hangin. Nagtumbahan din ang mga poste ng kuryente. Natuklap ang bubong ng simbahang ito. At kabi-kabila ang mga pagbaha. Sa Santa Teresita, nagmistulang ilog ang ekta-ektaryang sakahan na ito. Kaya labis ang panghihinayang ng mga magsasaka. Aanihin na raw kasi sana sa Desyembre ang kanilang pananim. Imbis na meron kamahan wala naman. Nalubog din sa baha ang ilang bahay sa barangay Antiporda sa bayan ng Bugay. Talagang mahirap, ma'am. Nakakatakot kagabi, ma'am. Tinangay naman ng hangin ang bubong ng mga silid-aralan sa Bugay North Central School. Sa Alakapan, wala na halos natirang bubong sa isang paaralan. Pati sa bahay na ito, halos wala nang natira matapos masira ng bagyo. Halos ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Ballesteros, kung saan may natuklap ding mga bubong. Pinatumba rin ng bagyo mga punong kahoy sa bayan ng Abulog. Halos mawasak naman ng bagyo ang barangay gymnasium na ito sa bayan ng Pamplona. Habang natuklap din ang bubong ng isa pang barangay gymnasium na sumabit pa sa poste ng kuryente ang mga inilipad na yero. Pinatumba rin ng bagyo ang mga poste ng kuryente na ito sa bayan ng Kamalanyogan. Sa ngayon, 13 bayan ang walang supply ng kuryente. Inaayos na ang mga linya ng kuryente at mga naapektuhang communication line. Umabot sa 13,000 pamilyang inilika sa mga evacuation center sa pananalasan ng bagyo. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada at tulay bunsod ng pagtaas ng antas ng tubig sa mga kailugan. Vicky, simula kaninang umaga, tuloy-tuloy na yung distribution ng assistance sa mga apektadong residente. Malawakan din yung ginagawang pag-iikot ng iba't ibang LGU sa mga barangay para ma-assess kung gaano kalawak yung pinsalang iniwan ng Bagyong Marce. Samantala, as of 6 p.m. ay umabot na sa 5.3 meters ang antas ng Cagayan River. Vicky? Maraming salamat sa iyong update, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.